Muli mga kapatid, magandang hapon po sa ating lahat. Muli na naman pong nag-live ang ating pastor sa oras na ito upang isaysay sa atin ang bawat hiwaga ng nilalaman ng banal na kasulatan. Kaya po ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng unang sugo sa ating kapanahunan. At muli ang ating pastor na si Manong Leonides Mawirat. Well, babatiin ko sana kayo ng magandang hapon, pero talagang wala pang magandang araw mula noon hanggang ngayon, sabi ng Espiritu, sabi ng Ama. Kaya ako mismo bilang sugo ng Diyos sa ating kapanahunan, gusto niyang ipakilala ko siya sa inyo dahil nandito siya sa akin, sa kariyad niya sa Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God. Kaya kayo lahat ay inanyayaan ko na pumarito, maging sino kayo, dahil wala kami sinisino rito, dahil tayo lahat ay anak ng Diyos at gusto niya tayo lahat ay magbalik tayo sa Kanya, dahil ito ang sinasabi ng banal na kasulatan, Ecclesiastes 12:7. Dahil maraming taong namamatay na, mga bituin sa pinilakang tabing, mga mamahaling tao, sinasabi ninyo, obispo, namamatay na lahat, at marami na nasasawing buhay dahil sa sabi ng Diyos. Masahin mo, Ecclesiastes 12:7. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. So, sigurado kayo na makarating sa langit yung mga namatay na yan. Hindi makakarating sa langit yan, tandaan nyo. Dahil si Erne Barong namatay, pumarito sa akin, Leopoldo Salcedo at Carmen Rosales, bituin niya sa pinilakang tabing, hindi rin naligtas. Kahit na si yung negro, ano pangalan? Michael Jackson, hindi naligtas yan. Kahit na yung Princess Diana na sinasabi nyo, hindi naligtas yan. At mga banal na espiritu ang nagdala sa akin dito para iligtas ko sila sa awa ng Diyos. Dahil matagal ko na niligtas iba. Okay, ngayon mayroon naman sigurong darating. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, lumapit na kayo sa Diyos, dahil yan ang sinabi niya sa akin na nakasulat sa banal na kasulatan noong panahon niya, Jeremias 3:14. Jeremias 3:14. Kayo'y manumbalik o tumatalikod na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo. Alright. Kaya gusto niya lumapit din na kayo sa Kanya, dahil yan sinabi niya sa akin, ipakilala mo ka sa kanila upang wala nang may dadalan pa sila sa kanilang mga kasalanan, dahil dami na namamatay ngayon sa balita. Sa 24 oras, dami na namamatay, nalulunod, nasusunugan. Kaya ito, mga bagay nito ay sinasabi ko na sa inyo
na hanapin na ninyo ang Diyos habang may panahon pa. Bago dumating yung sinasabi yung the big one, huwag na awang mangyari dahil ayaw ko mangyari yan. Ayaw ko maghanap yan. Dahil mahal ko kayo mga Pilipino, dahil tayo lahat ay magkakapatid. Gusto ko makita nyo ang katotohanan, yung kinaroonan ng Panginoong Jesucristo. Dahil ang kinaroonan ng Panginoong Jesucristo, doon ay may kalayaan, sinasabi ni Pablo. So, kung saan naroon si Jesucristo, hanapin nyo siya, dahil nandito siya sa karyan ng langit, Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, kasama ang Diyos, kasama ang kanyang anak, kasama ang lahat ng banal espiritu. Tandaan nyo, kasama ko rito sa Miguel, lahat ng nabanal noong unang panahon, nandito na sila, nakakausap ko, at nakausap ko na rin yung 4 na prinsipe na binigyan ng Diyos sa karapatang pumatay, si Franklin, si Socrates, si Norway, at si Dolores, at kinausap nila ako. Dahil noong 1975, konsesyon ng langit at lupa, at lahat na pangulo ng espiritista nagpirma sa kamatayan ng tao, dahil yun ang pinagkasunduan sa panahon na yun. Dahil ang sabi ng 4 na prinsipe, lahat na hindi pasakop sa Diyos ay papatayin nila kahit nasa panampalataya na, at hindi tumataliwa sa Ebanghelyo, papatayin din nila. Alright, so ako lang ang hindi nagpirma sa panahon yun, 1975. Nung dumating ang panahon 1990s then 2000, bumababa sila rito. Excuse me. Bumababa sila dito sa Bulacan at pinapipirma ko pilit. Alam nyo kung bakit ko napirmahan? Dahil sa tigas ng ulo nyo kasi. Pinababalik ko na kayo sa Diyos, sumamba kayo rito. Yung iba ayaw, kaya na mapagaling ko na. Sumamba isang beses, susunod wala na, hindi na makita pa. Kaya yan ang inaayawan ng Diyos sa tigas ng ulo ng tao. Kaya tuloy napirmahan ko, pero gumagawa pa rin ako ng paraan para maligtas tayo. Kaya ito, sinasabi ko sa inyo, ang paglilingkod ko walang patid noon pa, 1975 hanggang ngayon 2025 na. Araw at gabi, nagliligtas pa rin ako ng tao at nagpapagaling ng sari-saring sakit at karamdaman. Kaya inimbita ko kayo dito para turuan ko ng Ebanghelyo. Dahil yan ang kinapuputan ng Panginoon. Dahil lahat ang hindi tumatalima sa kanyang Ebanghelyo ay kanyang pinarusahan. Kaya hindi lang naman nagpasya nito kamatayan, pati ang anak, Jesus Cristo, nagpirma na rin sa kamatayan ninyo. Kaya ang sabi ng Ama, ipakilala mo ko sa kanila para wala rin silang may dadalan pa sa kanilang mga kasalanan. Kaya dumapit kayo rito at pababayin ko Ama para makausap kayo, para matupad yung sinabi ng Diyos panahon ni Moses sa Deuteronomio 4G. Dahil yan ang kasunduan nila ni Moses at yan din ang kasunduan namin ngayon. Deuteronomio 4:10. Yung araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan, at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita, upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa, at upang may turo sa kanilang mga anak. So, itong fake news yung umiira ngayon, hindi ba sinabi ng 24 oras na labanan ng fake news? Ano ang fake news na lumalaganak ngayon? Yan, sinasabi nyo, ang mga disaster na nangyari ngayon, dilubyo, pangkaraniwan lang yan. At pinaniwala nila yung tao na pangkaraniwan lang parusa yan. Hindi pangkaraniwan yan.
Dahil yan ay talagang parusa ng Diyos na itinakda doon sa mga hindi tumatalima sa kanyang ebanghelyo. Nandun sa Thessalonica 1:7. Dahil galit ang Panginoon sa mga hindi tumatalima sa ebanghelyo, lalong-lalo ng mga prosesyon na ginagawa ng Katoliko, pagpasan ng krus, pagpapako sa krus. Ayaw ng Birhen Maria na makita ulit ng mga yan, at yan ipinakikita nyo sa kanila. Dahil ang Birhen Maria umiiyak pag kayo na mamarusa sa inyong sarili at pinapako nyo ang sarili nyo sa krus, inilalarawan daw ninyo at paalalas doon sa kamatayan ni Jesus. Paalala nga, pero ayaw ng Birhen Maria makita uli yung mga bagay na gano'n, dahil masama loob niya pagkamatay ng kanyang anak. Kaya nung ibaba nila sa krus, anong binagkas ng inang Birhen? Anak ko, anong kasalanan mo? Bakit kanila pinatay? Kasalanan ba ang isang propeta na ihayag? Ano kasi ang tungkulin ng propeta? Kapag tagapagsalita ng Diyos sa wikang English, an inspired interpreter of God's Word. Kaya kung anong sinabi ng Diyos, yun ang sinasabi niya. At anong sinabi ng mga tao ng panahon niya? Bakit siya pagpapanggap na Diyos ay tao lamang? Hindi siya nagpapanggap na Diyos, dahil siya isang medium o isang propeta na ginagamit ng Diyos noong panahon niya. Kaya ito kanyang sinabi sa San Juan 14:10, dahil walang maniwala na Diyos na gumagamit sa kanya, dahil isang propeta siya, isang medium kung tawagin. Ano ibig sabihin ng medium? A person who is possessed by a spirit. Ang gumagamit sa kanya ay banal na espiritu at walang maniwala. Kaya sinabi niya ito, wala pa rin maniwala. Sibasahin mo San Juan 14:10 hanggang 11. Hindi baga nananampalataya na ako'y nasama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumataan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasama at ang Ama ay nasa akin. O kung di kaya ay magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawarin. Ano ginagawa ni Jesus? Kasi misyonero yan. Nililibon niya ang buong Jerusalem, Galilea, lahat ng parte ng Middle East para magayag ang Ebanghelyo. Nandun sa Matthew 4:23. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. So, yan din ang ginagawa namin ngayon. Mula pa noong 1975 hanggang ngayon, naglilingkod kami sa bayan na walang sweldo. Tandaan nyo, ebanghelyo, walang sweldo. Nanggagamot ng mga may sakit, walang sweldo, walang bayad. Kaya itong sakripisyo na pinakita sa amin ay binabaliwala ninyo. Kaya ngayon, ang Panginoon ay galit na dahil hindi nyo tinatalima ang kanyang ebanghelyo. Thessalonica 1:17, ay pangalawang Thessalonica 1:17. Ay itong mga sakit at dilubyo na nagaganap ngayon, si Jesus ang may pahintulot yan. Pinirma niya noong 1975 sa Heroda Tarlac at pinapirma kami lahat ng Pangulo. Ako lang ang hindi nagpirma dahil ako pinakabatang Pangulo noong panahon na yun. 33 years old pa lang ako. Ang mga membro ko ay matatanda na. Bigyan bang kapahingahan yung pagkasabi? Oo. Pangalawang Thessalonica 1:7.
at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nagniningas na apoy, At na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. so, ayaw nyo kasi maniwala sa ebanghelyo. Puro kayo, pinahintulutan nyo yung nagpapasa ng cross, nagpipilitay siya, at yung sinasabi nyong pabasa, na hindi naman yung nililinaw, yung sinasabi nyong pasyon, at ang mga tao ay humaangadal dyan, pero nililigaw nyo ang maraming tao. Dahil yan ang paraan kung bakit naakit ang mga tao sa gawa-gawa ninyo, at siya ang nagbigay ng parusa. Dahilan kung bakit siya namamarusa ngayon, dahil hindi nyo tinatalima ang kanyang ebanghelyo. Dahil ang ebanghelyo ay sinabi ng mga apostol ng panahon nila doon sa Korinto 11:12. Pagkainom nyo kupang ito, sabi niya, at pagkain nyo tinapay nito at pag-inom nyo ng kopa, ay paalala niyo ang kamatay ng Panginoon hanggang sa babalik siya. Basahin mo. Saan? 11. Kapitulo 11. 11 ano? 12 yata. Sino mo? Sapagkat kung paano ang babae ay sa lalaki. Hindi. Ang daw. Datapwat ang aking ginagawa ay siya kung gagawin. Nung huling hapunan, nung daputin niya yung tinapay at uminom na saro. Onsigisata. Kung paano nasa akin ang katotohanan ni Kristo, sino man ay hindi makapagpipigil. Hindi. Yung Last Supper, pagdampon niya sa tinapay, korento ba yun? O gawa? Natin. Wala akong nabasa sa dito sa gawa. 1 Korinto 11. Nakasilamuhan naman to sa mga taong dito li. Tinuto sa akin ng Espiritu na ako'y sumasa kanila na huwag magtangi. Bayang isipin ng isang gayon ito. Anong unang Korinto o pangalawang Korinto? Nanip ko nga wala din dito. Pagdampot niya kanyang kamay sa tinapay na kanyang pinagputol-putol pagkatapos uminom ng kopa, doon niya sinabi na ipaalala niyo sa kanila ang kamatayan ng Panginoon hanggang siya ay pumarito. Kaya naganap yan dahil ang pasyon magmula sa 26 de Mateo hanggang sa 28. Hindi mo kita.
Yung wala dito sa kuryente. Alright, kalimutan mo na. So, kaya gusto ng Panginoon na tayo lahat ay makabalik sa Kanya. Kaya pinakikilala ko siya sa inyo. Dahil yun ang sinabi niya sa akin. Nandito siya sa Kanyang kaharian. Dito sa Bangkal, Malolos, Bulacan. Kaya hanapin niyo at kami naghihintay sa inyo. Dahil gusto niya kayong makausap. Kaya sinabi niya kay Moses, gusto niya iparinig kanyang tinig. Dahil kayo walang takot sa Diyos. Basta doatin yung sakit kamatayan. Handa kayong ipalibing. At niluluko lang kayo mga pare sa libingan. Rest in peace nakalagay doon. RIP. Hindi naman totoo. Alam niyo, rest in peace. Kapahingaan doon sa Gloria na buhay na walang hanggan. Bakit kayo hindi makapunta sa Gloria? Dahil sinabi ko sa inyo, walang kaligtasan sa mga sinungaling. Impyerno lahat yan at hindi maliligtas. Nandyan sa Awit 21:8. Apokalipsis 21:8. Lahat ng sinungaling sa dagat-dagatan na apoy at asopre, tandaan nyo. Ngunit sa mga duwag at sa hindi nananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakyapid at sa mga manggagaway at sa lahat na mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Alam niyo, manggagaway, mangkukulam, mambabarang, yan ang manggagaway. Lahat ay mapupunta sa impyerno, tandaan nyo. Ito diba? At sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. See? Kaya itong Biblia na ito, siya nagtuturo ng kabubuti ng tao. Pero ang tao ay mga pastor, ministro, kahit na yung pare ng Papa ng Roma, hindi niya naituro lahat ito. Kaya sabi niya sa Apokalipsis 22:14. Right. Mapapalad ang nangaguhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Na nga sa labas ang mga aso at ang mga manggagaway at ang mga mapakyapid at ang mga mamamatay tao at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at ang bawat nag-iibig na gumagawa ng kasinungalingan. O see? Lahat ay tinuro ng Biblia na huwag kayong maging sinungaling. Dahil tinuro ni Jesus na panayin na yaman namin, sundin namin na loob mo. Hindi naman yun nasusunod ng kalooban ng Diyos. Dahil ang turo ng tao sa inyo ay yung kaugalian na sinusunod ninyo doon sa Marcos Kapitulo 7, 16. Marcos 7:6. At sinabi sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyo, mga mapagpaimbabaw, ayon sa nasusulat. Ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. O see? Ang kaugalian na tinuro sila sa inyo, yan ay sinusunod ninyo. Kaya pagbabanal-banalan na yan at walang kwentang pagsamba. Dahil tinuro ni Jesus ang tunay na pagsamba doon sa San Juan 4:22 hanggang 24. Pero wala kayong paniwalaan.
pinatay siya, idinimanda kay Pilato, dahil ayaw nila yung katuroang Kristo. Sito ba? San Juan 4:22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat tinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. So yan ang tinuro ni Jesus na tunay na pagsamba. Hindi yung pagsamba sa mga rimulto. Dahil ang mga rimulto ay tinuligsanan ni David ng panahon niya kahit na si Moises doon sa Deuteronomio. Kaya dito sa awit 115 tinuligsan na rin ni Moises yan ay David, pero wala pa rin maniwala. Si basahin awit 115 kay na yan. Awit 115. Pamagat. Ang ibang mga Diyos ay pinaris sa Panginoon. Huwag sa amin, O Panginoon. O yun lang pamagat. Naintindihan nyo ha. Ang mga Diyos na yan na hindi makapagliligtas sa inyo, maging pera, maging mga rebulto, imahen, hindi makapagliligtas sa inyo yan. Tandaan nyo na yan ang kaugalian na minulat sa inyo, at yan ay pagbabanal-banalan. At ano sinabi niya? Darating ang panahon at ngayon na nakasasabayin ng tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sa ito mo, ang Diyos. Kundi sa iyong pangalan ay magbigay kang karangalan, at dahil sa iyong kagandang loob, at dahil sa iyong katotohanan. Bakit sasabihin ng mga bansa, saan nandoon ngayon ang kanilang Diyos? Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga mata'y meron sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tenga, ngunit hindi sila nakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakalakad. Ni nangagsasalita man sa kanilang ngalangala. So malinaw yung sinabi ni David na ang Diyos nila ay pilak at ginto. Yung mga pilak ba na yan, maginto na yan, maliligtas kayo pag galit ng Diyos. O, tingnan nyo, yung mga mayaman na artista, mayaman na pare. O, naligtas ba sila ng pera? Naligtas ba sila ng mga rebulto? Yung mga panalangin na yan, na ginagawa ninyo, paulit-ulit, ayaw ni Kristo yan, tinuligsan na yan doon sa Matthew 6. Ano sabi niya doon sa Matthew 6? Huwag niyong gamitin ang mga panalangin na paulit-ulit. Ang paggamit sa rosaryo ay 1 linggo yan. Hanggang sa Sabado, Linggo, pagsamba. Dahil yan ang sinabi niya doon sa 10 utos. Kaya ang tao ay hindi tinutupad ang mga turo ni Kristo. Kaya yan ang dahilan kung bakit galit na si Kristo. At ang mga sakit na yan na umiiral ay galing lahat kay Kristo. Tandaan nyo, kahit na yung kamatayan ng marami, nagpapatayan na mga tao dahil binawal ng gobyerno ang manaway sa mga bata, mamalo sa mga bata. Kaya mga bata ay tumigas ang ulo.
O pati ngayon mga pulis, walang disiplina, kasangkot sila lahat sa krimen, at nagaganap na yan dahil yan ay pasimula pa ng tawag na kahirapan. So itong mga panunuligsan ni Jesus ay hindi nyo pinakikinggan dahil doon sa Matthew 24:4 sinabi niya ito, basahin, na huwag kayong mailigaw ni naman dahil niligaw kayo mga bulaang pastor, bulaang pare, bulaang ministro, dahil yan ang sinusunod ninyo. Sige, tuloy mo. Mateo 24:4. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami magsisiparito sa aking pangalan, na magsasabi ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Sige, tuloy mo. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan, at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sige, bakit kailangan mangyari? Dahil yan ay parusa ng Diyos sa mga taong makasalanan. Malingaw na digmaan, kamukha nangyari doon sa Ukraine, Russia, digmaan. Ayan, nanghamon na naman ng China dito sa Pilipinas, nanghamon na naman digmaan, naghanda na naman sila sa pagdidigma. Pero sabi nila, pagdepensa lang naman. Sakaling mag-atake ang China, handa silang magdepensa. Kaya lang, papayag ba kayo yan? So, anong sabi niya sa Biblia? Kailangan ito'y mangyari, pero hindi pa ito ang wakas. Ay pasimula lang ng kahirapan, kagutom. Ito lang bumasa ron. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. O sige, kaya yung lindol na yan, hinintay pa ninyo yung biguan na sinasabi nyo. Palagay nyo kaya hindi maraming mamatay dyan. Yun lang intensity 5, intensity 7, namamatay na kayo. Yung pa kayang intensity 10 o 12, wala nang matitira ng tao. Tandaan nyo, dahil alam ko ang ugong ng lindol parang umiikot dyan sa lalim lupa para mabibiyag. Kahit na nakatayo ka, titiri ka na lang, mamamatay ka na pag lumindol na yan. Tandaan nyo. So, manalangin kayo para huwag mangyari. Ito ay advisory sa inyo na magdasal kayo, magbalik loob na kayo sa Diyos. Hanapin niya ang Diyos habang maaga pa. Dahil yan sinabi niya sa mga propeta, lalo si Amos 5:4. Habang may panahon pa, hanapin na ninyo ang Diyos. Tinuturo ko na sa inyo kung saan naroon, dahil yung sinabi sa akin, ipakilala mo ko sa kanila para wala silang may dadalan pa sa kanilang mga kasalanan. Dahil lahat ng pasakop sa kanya ay maliligtas. Awit 91, tandaan nyo. O ngayon, itong Amos 5:4. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sangbahayan ni Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Si Solomon naman, ito ang kanyang sinabi. Saan yun? Kawikaan 7:1. Nung panahon pa ni Solomon, sinabi na yan. Kawikaan 7:1. Pamagat, ang kamangmangan ng pakikitungo sa nais ng masamang babae. O sino yung masamang babae? Hindi ba Satanas? Hindi nyo alam yan. Yan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Ang masamang babae ay si Satanas. Yan ang magbubulit sa inyo sa impyerno. Kaya masama pakikitungo dyan kung susundin nyo at labagin nyo
yung utos ng Diyos, the Ten Commandments, Satanas ang namamahala na sa inyo. Sige, tuloy mo. Anak ko, ingatan mo ang aking mga salita at timpukin mo sa iyo ang aking mga utos. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka. Ano yung utos na yan? Yan ang 10 utos. 10 Commandments. Exodo 20. Magmula 1. Kaya kung ingatan nyo 10 utos na yan, hindi tayo mapapahamak, tandaan nyo. Kaya lang kasi turo ng ibang religion ay mali. At sinusunod naman ninyo. Ito mo. 10 utos? Ibinigay ang 10 utos at sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyo na nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapalibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng napopoot sa akin. Also, hindi ba yan ang sinabi ng Diyos kay Moses para ituro natin sa ating mga anak ang 10 utos? Kaya mga anak ngayon ay lumaki na, masuway sa magulang, lahat na mabagay sinusuway na. Kaya yan ay sinagalit ng Diyos dahil ninyo tinuruan mabuti ang inyong mga anak. Dahil sa mga batas na hindi mo pwede kagalitan ng bata, hindi mo pwede paluin ng bata, ay namihasa ng mga bata, lumaki ang mga ulo. Kaya ngayon, yan ang tinatamo natin ngayon, mga sakuna, dilubyo, lindol, sunog, pagkalunod, aksidente, ang dami na krimen na naganap sa buong mundo dahil sa pagsuway sa 10 utos. Ito mo. At pinagpapakitaan ko ng kawaan ng libu-libong umiibig sa akin. O si? At tumutupad ng aking mga utos. Kaya yung mga umiibig sa kanya, hindi man lang sila nagkakasakit, hindi sila napapahamak. Kaya lang, yung ayaw pasakop sa Diyos, sila ang nangamatay dahil ayaw nila ang sumamba sa tunay na Diyos. Ang pagsamba nila puro rebulto, artificial na pagsamba. Yan ang ayaw ng Diyos. Ito ba? Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. See? Ang dami bumabanggit ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, lalo na magnanakaw. Ano sabi nila? O Diyos ko, sana hindi ako makita yung nanakawan ko ngayon. Lalo yung mga ngalunya. O Diyos ko, sana hindi ako makita yung asawa yung aking kabit. So ginagamit yung pangalan dahil sa walang kabuluhan. Sito mo. Sapagkat hindi ariin ng Panginoon walang salang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Sige. 6 na araw gagawa ka hanggang Sabado, araw ng linggo. Sabat sa Panginoon. Kung saan naroon ang Diyos, doon kayo sumamba. Huwag kayong sasamba doon sa walang Diyos, sa mga rebulto. Bawal lahat yan. Kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon kayo. Dahil yan ang sinabi ni Jesus sa Matthew 4, San Juan 4, 2:24 hanggang 24. Hindi ba yan ang tinura niya? Ang pagsamba sa banal na Espiritu. Pero sinasamba ninyo, sumasamba kasi kayo sa nilalang bago ang lumalang. Alright. So, itong mga pagsaway na ito, yan ang sandi kung bakit nagalit ang Diyos. Ituloy mo. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw,
ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa 7 araw. Diyos nagpapahinga, kayo hindi magpahinga. Kaya sa araw ng Sabat, doon ay parinig sa atin ang kanyang salita upang tayo mag-aral daw matakot sa kanya, dahil wala kayong takot sa Diyos, dahil paniwala kayo sa mga fake news. Ang mga dilubyo na yan ay pangkaraniwan lang, natural lang yan. Bagyo, natural lang. Hindi nyo alam na yan ay mga parusa sa ating kapanahunan. Kahit na noong unang kapanahunan, parusa na yan. At yung panahon, sa ating kapanahon naman, parusa yan. Yan ang sinasabi ko doon sa Apokalipsis Kapitulo 7. 4 na prinsipe ang may hawak na lahat yan, na inutusan ng Diyos na pumatay. Kaya itong 10 utos na nilalamag ninyo, bawal yan. Kaya mga presidente, ano ang inuutos nila? Hindi man lang ipaalala yung 10 utos na ipangilin ng tao. Doon sa simbahan nakasulat dyan 10 utos, pero hindi nyo tinutupad. Dahil marami ngayon ang mga ngalunya, nagpapalit ng asawa, marami ang kumakabit, may kabit, mag-aagaw ng asawa na may asawa, usog-uso yan ngayon. At yan ang ayaw na ayaw ng Diyos na ginagawa ng tao. May katanungan ng kapatid na Randy Bautista, Lolo. Ano? Sabi niya sa comment, the big one, approaching, nagmamadali na po, ano po ang gagawin natin? Basta bilin ko sa katawan, magbalik loob na sila sa Diyos at magsisi na sila. Kahit na makapal pa sa mukha nila, kasalanan nila, patatawarin sila. Basta lumapit na sila sa Diyos. Ayaw lumapit sa Diyos eh. Tinuturo ko na sa kanila, nandito nga sa Bangkal, Bulacan, sa kanyang kaharian, at handa kaming tumanggap sa inyo. Kahit na sino sa inyo, lumapit kayo rito. Dahil yan ang sinabi niya sa akin, ipakilala mo ko sa kanila para wala silang may dadalhin pa sa kanilang mga kasalanan. Tuloy mo yung 10 utos. Dahil nilabag na sa katawan niya 10 utos. Tandaan nyo, yan ang world order. Batas sa sangkatawan nito. Pero usong-uso yan. Nilabag nila yan. Dahil yan, hindi naman tinuturo ng relisyon. Basta may relisyon yan, basta kumita, yayaman ng relisyon, tapos wala silang pakialam sa mga tao na nangangamatay. Dahil pati funerarya, pati libingan, nakikinabang sila lahat. Yan ang walang kabuluhan na sinasabi ni Haring Solomon. Ituloy mo sa pangutos. Naano pa't pinagpala ng Panginoon ng araw ng Sabat at pinakabanal. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay. Hindi ba uso-uso patayan? Ayun na balita kanina, isang panadero, pinatay niya yung kanyang mga 7 panadero pinatay ng amo. See? Hindi bawal yung papatay. Ba't papatay ng tao? Yung isa kasyoso sa negosyo. So, itong nagaganma ito, yung lahat ng bawal, ginagawa ng tao. Ito lang mo. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbuti ng bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbuti ng asawa ng iyong kapwa. Ni ang kanyang aliping lalaki o babae. Uso-uso yan ngayon. Ni ang kanyang baka. Ni ang kanyang asno. Ni anumang bagay ng iyong kapwa. Anything that at thy neighbor, huwag mo To show not so, convert the pati pera ng may pera, kinukuha ninyo dahil sa pag-scam, bawal yan. Yung nangangkin ng mga gamit. So, ito mga bawal, siya ang naghahari sa panahon natin. Paano hindi magagalit ng Diyos? Kaya sinugo ng Diyos yung 4 na prinsipe.
para patayin ang tao. Apokalipsis Kapitulo 7. Sino itong apat na prinsipe? Sinaysay ko na sa inyo. Isa yan ay bagyo, isa yan ay sakit, isa yan ay lindol, isa yan ng gera. Ayan na, malapit ng gera. Si Prinsipe Franklin ang gera, si Prinsipe Socrates, yan ang sakit na hindi mapapagaling ng mga doktor. COVID-19, isa yan sa mga salot na pinayaran ng Diyos na nakatala sa Biblia. Ito rin mo. Apokalipsis 7:1. At pagkatapos nito, ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa, upang huwag humihip ang hangin sa lupa, o sa dagat man, o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkalobang may pahamak ang lupa at ang dagat. At nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit anumang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. O see, nung panahon niya, si Jesus yan, na pinipigilan niya yung apat na prinsipe. Nung panahon natin ngayon, sino siya? Kami na nandito sa Kingdom of Heaven, ayaw namin mangyari yan, kaya kami ang pumipigil upang huwag maituloy yung mga paksa na ito ng Diyos doon sa apat na prinsipe. Kaya kami ay hinikayat namin kayo na pumarito na kayo bago dumating yung kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Lumapit na kayo, maging maamo kayo sana, dahil kung mailap kayo, talagang hindi kayo paririto. So ito ang sabi ng Diyos doon sa Ecclesiastes Kapitulo 2:1. Ecclesiastes 2:1. Pamagat, ang pagkawalang kabuluhan ng tinatangkilik, karunungan at ng lahat ng nagawa. Hindi. Ecclesiastes ba yun? Yung ang bayan ay pinagsabihin na hanapin ng Panginoon. Sa Ponias 2:1. Ngayon, dahil hindi nyo hinanap ang Diyos, dahil wala pa nung bata kayo, yan nung lumabas kayo sa sinapupunan ng iyong ina, yan ang binibigkas ninyo. Uha! 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 Ano ibig sabihin yan? Panatayan. Opo, Ama, hahanapin kita. O ngayon, pinalaki kayo ng mga magulang nyo na hindi nila tinuro kung ano ang dapat gawin. Kaya ngayon, lumaki na tayo at sinusunod natin ang kalooban natin, hindi yung kalooban ng Diyos. So, ito malaking pagkakaiba ng turo ng Diyos. Ito ba? Sa Ponias 2:1. Pamagat, ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ng Panginoon. Kayo'y magpipisan, oo, magpipisan, o bansang walang kahihiyan. Bago ang pasya'y lumabas, bago dumang parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon. O yan, yung tinatawag niyo the big one. Yan ang mabangis na galit ng Panginoon. Kaya bago dumating yan, hanapin na ninyo ang Panginoon para maligtas kayo sa araw ng kanyang paglipol. Dito mo. Bago dumating sa inyo ang karawan ng galit ng Panginoon, hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamos sa lupa, na nagsigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kamuan. Kay pala ay malilingid kayo sa karawan ng galit ng Panginoon. O so, para kayo maligtas daw sa araw ng galit ng Panginoon,
hanapin na ninyo, Panginoon. At ako naman ay tinuturo ko sa inyo kung saan siya naroon at ipakilala ko siya sa inyo. Dahil yun, nasabi niya sa akin, ipakilala mo ko sa kanila para wala silang may dadalan sa kanilang makasalanan. Nandito siya, naghintay sa inyo. Matagal nang naninirmot sa kaugalian ninyo. Dahil ang kaugalian ng tao hindi nagbabago. Dahil yan sinabi niya, kung di kayo magbago sa akin, lilipulin kayo ng tabak. Kaya doon sa Ecclesiastes 26:14. Walang 26. Ang Ecclesiastes. Levitico 26:14. Parusa sa pagsuway ay ibinabala. Yan ang pamagat niya. Ngunit kung hindi ninyo pakikinggan ako, at hindi ninyo tutuparin ang lahat ng mga utos na ito, at kung inyong tatanggihan ang aking mga palatuntunan, at kasusuklaman nga ninyo ang aking mga hatol, na ano pat hindi ninyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos, kundi inyong sisirain ang aking tipan, ay gagawin ko naman ito sa inyo. Ilalagay ko sa gitna ninyo ang sindak at pagkatuyo, at ang lagnat na uubos sa mga mata, at magpapalupaypay sa kaluluwa, at mag-aasik kayo ng inyong binhi na walang kabuluhan, sapagkat kakanin ng inyong mga kaway. Ano yung kaway nyo? Marami kang pera, maubos lang sa doktor. Dahil ang mahal ngayon ang gamot sa doktor, 1,000 na. Tandaan nyo Pero kami dito, libre lahat. Tandaan nyo, dahil tinanggap namin na walang bayad, ibibigay namin na walang bayad. Kaya lumapit na kayo habang maaga. Hanapin na ninyo ang Diyos bago dumating yung kanyang galit. Dahil ang sabi niya kanina, magkakaluwan niya ng kaawaan ng mga libu-libong umiibig sa kanya. Dahil yun sinabi niya sa Biblia 15:1 o 14:1, kung ako 14:15, kung ako inyong iibig ay tuparin ninyo ang aking mga utos. 14:15 ng Matthew o San Juan 14:15. San Juan 14:15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. O sige, niibig ba ninyo ang Diyos? Tuparin niyo ang kanyang mga utos. Dahil yan, hindi naman mabigat Nabibigatan lang kayo dahil sa katabaran ninyo. Mailap kayo at hindi maamo. Ano sabi niya kanina? Lahat ng maamo, lalapit dito. Dahil handa kami maglingkod sa inyo anumang oras. Dahil dito, bukas ang aming kaharian, araw at gabi. Anumang oras, marito kayo, tinatanggap namin kayo. Dahil marami na dumarating dito, dyan sa Laguna. Layo-lalo pinuntahan yung mga kasangkapan ko. Pero, nagtagumpay naman sila. Tapos napunta sila doon sa Cavite, dahil maraming tumatawag doon. Kahit nasa lupalop ng Pilipinas, pupunta kami. Lahat ng at nananawagan sa amin, kahit nasa ibang bansa, kahit na cellphone, tinutulungan namin. Kaya kami naman ay naglilingkod na may katapatan dahil mahal namin ang bayang Pilipinas. Tandaan nyo handa kami maglingkod dito na walang bayad. So, wala na yung load. Naglo-loading. So bago dumating, yan sinasabi ninyo na kinatatakutan ninyo. Habang maaga, hanapin na ninyo, lumapit na kayo rito para tayo ay maligtas. Okay? Marami ako sasabihin, pero baka Kinakapos tayo. kinakapos kami ng load dahil kami mahirap lamang. Naglilingkod kami sa bayan na may katapatan ng puso, na may pagmamahal, dahil ang sabi ng Diyos, ibigin mo ang iyong mga kaway. Kaway namin kayo, pero binibigyan ko na amin kayo ng advisory bilang paalala na lumapit na kayo bago dumating yung galit ng Panginoon. Okay? Hanggang dito na lamang. Sinabi ko na sa inyo,
naghihintay ng Panginoon dito at kami handang maglingkod sa inyo. Ano mang sakit nyo, ano mang nararamdaman nyo, basta lumapit kayo, libre, walang bayad. Kung ano lang may bagay nyo, pwede bilang pasasalamat o krus ng palad, dahil yan ang sinabi niya. Tandaan nyo At muli mga kapatid, ako po'y naghihingi ng paumanhin sa inyo sapagkat naputol ang ating pakikinig sa mga hayag ng unang sugo sa ating kapanahunan. Kaya kung kayo po ay may mga katanungan na hindi ninyo may tanong sa mga iwagan ng banal na kasulatan na hindi nyo po mapag-unawa, maaari lang po kayong mag-comment sa comment section upang masagot ng pastor. Muli po maraming salamat po sa inyong pakikinig.